Pagbisita sa mga Christmas village, pagdalo sa simbang gabi, puto bumbong o bibingka food trip sa tabing kalsada, o kaya naman simpleng pamamasyal ng magkakasama. Ilan lang yan sa mga nakagawian ng mga pamilyang Pilipino tuwing Pasko. Pero iba ang eksena para sa ilan, partikular na mga Pilipinong nagsusumikap sa ibang bansa para ang pamilya ay mabigyan ng maayos na buhay. Gaya ng magbiyanang sina Benita at Dayan, nasa balikbayan box na hanap ang sagot sa distansya sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sabi nila, ilang buwan daw ang ginugugol para mag-ayos ng balikbayan box na lilipad mula Sydney patungong Taytay, Rizal. Nagsisimula ako ng mga February, unti-unti namimili, tapos ayusin ko yung kahon. September o pinapipick up ko na kasi 3 months bago ma-receive nila. Nilalagyan ko siya ng pangalan at talagang I make sure na lahat sila even para maano nila, ay, naalala ko ni Ate Dayan, na-request ko sa kanya to. Bukod sa may katagalan ng proseso, ang pagpapadala talaga naman magastos. Nasa 3 hanggang 5 balikbayan box ang naipapadala ni Benita at Dayan kada taon. Anila, aabot sa 5,000 Australian dollars ang halaga ng laman ng mga ito, habang ang delivery aabot sa 420 Australian dollars. Sa kabuuan, higit 5,000 Australian dollars o halos 200,000 piso ang kanilang nagagastos. Pero ayos lang daw, basta para sa pamilya. Kasi pag natatanggap nila, pag open nila ng box, magbi-video call. Tapos yun, makikita mo sa nila, masaya sila. Kaya masaya na rin ako. Yun yung pinaka-connection mo sa family mo to express, that you think of them. So, in a way, dun mo pinapakita sa kanila yung love. Yung nakakatalagang fulfill or nakakataba sa puso ko, yung nakikita ko sila na excited. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Sabi ng mga eksperto, bahagi na ng tradisyong Pinoy ang balikbayan box. The actual term balikbayan boxes were started to be coined during the 70s when the administration at the time really encouraged the people to return home or to send goods in order to further circulate the economy. In general perspective, balikbayan box is one way to share what we call pasalubong in Filipino. But in socio-cultural aspect, we could use this as a gesture of love, the deep sense of emotions from the family member who is an OFW. It attempts to somehow replicate the return of an OFW to their family members. Gaya ng maraming pamilyang Pilipino, magkakahiwalay ipagdiriwang ngayong taon ng pamilya Nalda ang Pasko. Sa balikbayan box na lang daw sila umaasa na maramdaman kahit papaano ang presensya ng bawat isa. EJ Gomez, CNN Philippines.